Mahilig po ba kayo sa mga himala, mga milagro, o yung mga to see is to believe happening? 'Di ba? Tayo, mga tao, kalikasan po sa atin yung makita ko muna and then maniniwala ako. Tandaan niyo po, sabi ko po, kalikasan po yan ng tao. At ang tao kapag ka nakakita ng kakatwa o kakaibang mga bagay, ito ay kanilang susuriin muna, hindi agad paniniwalaan, di ba? Bagamat maraming mga taong madaling papaniwalain, pero naniniwala ako yung mga taong merong sapat na talino at pinag-aralan, hindi basta-basta naniniwala. And I suggest na ganun po lahat tayo. Amen? Pero meron pong kakaibang mangyayari sa Great Tribulation. O sabihin na po natin the whole of tribulation, the whole of it. I mean the whole 7 years of tribulation. 7 taong singkad ng pandaraya ng Antikristo. Madalas nating sabihin, Antikristo, Antikristo, Antikristo. Pero nakakalimutan natin, sino nga po ba ang nasa likod ng kapangyarihan ng Antikristo? Walang iba kundi si Lucifer, si Satan himself, Satanas, ang Diablo, ang serpiente, ang magandang ahas. Ang dami niyang pangalan sa Biblia kung tayo ay mag-uobserba lamang po. Di po ba? At ang Diablo pong ito ay talagang nandilin lang dahil ang pinakapuso ng Diablo ay salungatin si Lord Jesus sa lahat. Create ni Lord Jesus ang mundo ng perpekto. Anong ginawa ng Diablo? Gumawa siya ng paraan para tuksuhin ang kauna-unahang mga tao, si Eva at si Adan. Amen? Ang ating unang mga magulang. May biro-biro. Dati may biro-biro. Acidic po kasi ako. Yan, ako, panay ako. Dighay ng dighay. Pasensya na po. Sorry. May biro-biro dati. Sabi nila, pag namatay daw tayong mga Kristiyano, o pag namatay daw, lahat ng tao kaya nga nila, pag nakita raw natin sa langit, si Eva at si Adan, bubugbugin daw natin sila. Sapagkat kasalanan nila kung bakit lumago ang kasalanan sa mundo. Alam niyo, biro-biro yan. Pero alam niyo po, totoo yun. Totoo po yun. Minsan naisip ko, ang Diyos, si Lord Jesus, makapangyarihan, bakit niya pa kasi inalaw na kagatin ni Eva yung bunga na yaon? Bakit pa pinayagan ng Diyos na magkagayoon? Diba? Alam niyo po ba, tanong ko yan dati? In fact, kumonsulta pa ako dun sa pastor namin dati, pinuntahan ko siya sa office niya kasi nalilito ako. Hindi ako nalilito, pero gusto ko lang po magkaroon talaga ng singkad na kaalaman o ng kasagutan na tumpak. Bakit ganon? Jesus is Almighty God, all-powerful, and yet He allows it. He allowed it to happen. Nakagatin ni Eva ang mansanas. Diba? So, sabi ng pastor, simple lang yan. Dahil ayaw ng Diyos, ayaw ni Jesus, sabi niya, nagawin tayong robot. Ha? Gusto ng Diyos, since kawangis niya tayo, ang pagpapasya natin, gamitin natin ang buong singkad, diin. Nasatisfy ako doon sa napakagandang katugo ng yaon. Diba? So, ever since, mapapansin po natin, ang pinaka-tool ni Satan, panlilinlang. Panlilinlang. May darating na araw sa mundo. Tandaan po natin, church age po tayo. One of these days, gigising ka, tatayo ka sa kama mo, pupunta ka muna ng banyo, jijingle ka, iihi ka, o kaya magdudumi ka, di ba? Magbabawas ka. Anong gagawin mo sa banyo? Magbabaw. Anong magbabaw? Magbabawas. Sorry po sa mga kumakain, pero gusto ko lang po kayong patawanin. Okay? So, pag ikaw ay ginagawa mo yung mga normal routine mo, pupunta ka sa kusina, di ba? Magpapainit ka ng boiling water para sa kape mo,
kung sosyal yung pamilya mo, kung di naman, meron kang sachet na coffee ko at Nescafe, ilalagay mo sa cup mo, di ba, mga ganyan. Pagkatapos ka nag-almusal, magsisipilyo ka. And then, all of a sudden, click! Click! That's it. Kung believer ka, sa isang iglap, nasa harapan na natin si Jesus. Sa kalawakan, sa kalangitan. Nasa langit na po tayo. Nakasuspend si Jesus niya sa heaven. Pag inilingon mo ang iyong ulo, maramang nagtataka ka, bakit nandito ka na? Dahil kapatid, tayo po ay na-rapture na. Nakikita natin ang Panginoong Jesus at tuwang-tuwa ang araw na yon. Tuwang-tuwa ang mga Kristiyano sa araw na yon. Buong kagalakan, buong kasiyahan. Tapos na ang mga paghihirap, tapos na ang mga kabagabagan, tapos na ang mga problema, tapos na ang mga hilahil ng daigdig na ire. Tapos na. Yayakapin tayo ng Panginoong Heso Kristo isa-isa. Ngayon, pinagtatalunan ano bang itsura ni Jesus. Ay, alam niyo po ba yung Shroud of Turin? Ang dami po dito sa YouTube, ginawa nilang 3D. Natutuwa naman po ako. Akalain niyo yung itsura doon sa Shroud of Turin na yung burial cloth na pinaniniwalaan niya ng burial cloth ni Jesus. Pinanood ko po yung documentary niyan. It makes sense. Pwedeng yun. Sa akin naman po, ano ngayon kung yun ang burial cloth ni Jesus? It doesn't matter. Ang importante yung salvation na ibinigay niya sa atin. Di ba? Mga artifacts lang yan Pero maganda po doon ngayon sa bagong mga show sa YouTube regarding the artifact of the Shroud of Turin, talagang kitang-kita mo parang pinapagalaw nila. May AI na yon. Ganun na ganun ang muka. Kanina pinapanood ko, sabi ko kay Jesus, Jesus, kung ito ang mukha mo, edi nakita ka na namin. Di ba? Pero, wag ka. Kasi malay mo, hindi ganun ang mukha ni Jesus. Kung ganun naman, edi maganda. Pero it doesn't matter. Pero ang alam ko lang, the only thing that matters is sa rapture, makikita natin siya ng mukhaan. Harap-harapan yung mukha niya, kitang-kita natin. Sa wakas, nakita na natin si Jesus. Kung ano yung height niya, di ba? Kung ano yung kulay niya. Siyempre, Middle Eastern man, medyo para siyang Arabo. Para siyang Arabo. Kasi yung mga Hudyo ngayon dito sa Israel, may mga halo na po may mga lahi na yan Pero yung mga pure na Hudyo, para mga Arabo, di ba? Para mga Iranian, para mga Iraqi, mga ganyan ang itsura nila. Oo, yung, mga Palestinian, gano'n ang itsura nila. So, mga Saudi Arabian, yun ang gusto ko sabihin. Okay? So, may dumampong eroplano sa taas. Thank you, Jesus. One of these days, sasakay ako ng eroplano dahil irarapture tayo. Yes, nasa labas po ako ngayon. Medyo mainit kasi sa loob. Okay? So, pag nag-rapture po, ibig sabihin, lahat ng believers po, kinuha na. Di ba? Paano yung mga unbelievers? Naiwan din sa lupang ibabaw na ire. Ha? Doon lilitaw ang isang figure. Lilitaw ang figure na ito sa gitna ng chaos. Bakit ngayon nagkaroon ng chaos sa mundo? Alam niyo po kung bakit? Dahil na-rapture po tayo, kinuha na tayo ni Lord Jesus, nagtaka ang mga tao ng mundong ire. Nasaan na ang mga born-again Christians? Yung mga praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung mga may hawak pa Bible pa. Mga ganon, sabi nila. Then ang Antichrist ay magsasabi, sila ay kinuha ng alien, and then, so to speak, ang Antichristong ito ay magaling magsalita. Magaling siya magsalita. Then magiging popular figure siya. Sa mata ng mundo, ito ay isang tao na may dala ng solusyon sa daigdig na ire. Pero tayong mga Kristiyano, since nag-aaral tayo ng Biblia, ngayon pa lang alam natin na ang taong yun ay ang Antikristo. Sino bang Antikristo? Tinatawag siyang the lawless one. Amen? The man of wickedness, very wicked. Walang katumbas ang kasamaan ng taong ire. Isipin mo na ang pinakamasamang tao. Isipin mo na ang pinakamasamang tao na gusto mong isipin pero walang katumbas kung ikukumpara sa taong ito na kung tawagin ay Antikristo. Hindi po biro ito.
mga kababayan ko at mga kaibigan ko. Pag narinig nyo po ang vlog na ito at napakinggan nyo, I suggest you share it. Dahil pag naiwan po kayo, ibig sabihin, hindi kayo naglagak ng tiwala sa tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya maa-undergo nyo ang lupet ng Antikristo at ng tribulation. 7 taong singkad ng kademonyohan kasamaan ni Satanas sa lupa. Bakit sinabi kong si Satanas sa lupa? Sabi ng Biblia, lalabas siyang taglayang kapangyarihan ni Satanas. At pag sinabi ng Biblia gayon, gayon na nga. Di po ba? Hindi mo ito pwedeng ihilin tulad sa kung ano pamaan din sa lupang ibabaw na ire. Sapagkat ang paglitaw ng Antikristo, taglayang kapangyarihan ng dyablo na si Satanas. Ang diablong luminlang kay Eva at kay Adan doon sa hardin ng Eden na naging dahilan para palayasin ang ating unang mga magulang sa hardin ng Eden sapagkat nalaman na nila ngayon kung ano ang tama at ang mali. Nalaman nilang hubad sila. Ay, naka-bold kami, kita yung lawit, di ba? Ay, kita yung, di ba? Salungguhit, tipong ganyan. Bakit nila nalaman ng mga bagay na yan? Kasi nagkaroon sila ng kamalayan sa kung ano ang tama at mali. Dati wala pong mali siya. Ako pa nagsasalita ako ng mga lawit, mga salungguhit. Sa akin po wala po yan. Dahil ako nandito ako, nangangaral ako. Amen? Kung nagkaroon ng meaning yan, kasi ginagamitin po ito nung dating nag-mentor sa amin para malaman kung yung nakikinig matured or immature. Amen? Walang mali siyang ginawa ang Diyos. Yan po ay paraan para i-mentor ko kayo. Kayong mga, matagal na po tayo nagsasama dito sa channel, kaya hinahamon ko kayo na maging malalim tayo, matanggal ang mga kung ano-anong mga malisya dahil ang mga yan ay hindi galing sa Diyos. Ako po ay nagtrabaho sa isang medical field. Amen? Ako po ay isa pong caregiver at nung kami po ay nag-training sa hospital, syempre may mga tao dyan na hindi mo maiiwasan na especially yung mga naa-aksidente, yung iba nakahubad, yung iba ganito, ganyan. Pero walang mali siya. Kaya sanay po ako. Walang mali siya po yan sa akin. Kasi nung lalangin ng Diyos ang mundo, makinig mo mabuti, this is the root. Nang lalangin ng Diyos ang mundo, walang mali siya. Pero bakit nila nalaman na hubad sila? Sapagkat pumasok ang kasalanan sa mundo. Amen? Ang kalibugan ay bunga ng kasalanan. Amen? Walang kalibugan nung araw. Pero tignan nyo, hubot-hubad sila. Bakit hindi nila alam ang tungkol diyan? Diba? So tignan po ninyo, ang sinful nature ay bunga ng pagsuway ni Adan at ni Eva. Doon pumasok ang kasalanan sa mundo. Ngayon yung mga isisilang nila mga anak na sunod-sunod, simula kay Eva at Adan hanggang sa panahon natin ngayon, merong sinful nature. At kailangan maalis ang sinful nature. Amen? Ano ba ang tanging makapagtatanggal ng sinful nature? Si Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sa panahon po ng tribulation, makinig po kayong mabuti, grabe ang pandaraya ng diablo. Kumbaga tol, isinagad na ng husto ni Satanas ang kanyang kademonyohan at kasamaan gamit ang kanyang puppet, ang Antikristo at ang bulaang propeta. Huwag niyo ipanalangin na maiwan kayo. Ngayon, ang nakakalungkot po is this. Marami mga Kristiyano ko naririnig na nag-vlogs din, no? At na nagbabahagi ng gospel. Sa Avenida po marami kayong maririnig. Magsisi kayo, gumawa ng mabuti, ganun. Tanggapin si Jesucristo. Gawa ng mabuti. Wala tayong pwedeng gawin, makinig pong mabuti. We cannot do anything to gain the favor of God. That's why He Himself, makapangyarihan Diyos, since hindi natin kayang abutin ng Diyos sa mga efforts natin, ang Diyos mismo nagkatawang tao. Sino siya? Ang Panginoong Jesucristo. 33 years ng kanyang buhay dito sa lupang ibabaw na isingkad na ito. Kanyang ipinalagi
hanggang dumating yung faithful day ng first Good Friday. He gave up His life. He gave up the ghost for us to be saved. Kung sino man ang maniniwala doon sa tinapos niyang gawa sa cross. That's why dito po sa John chapter 19, mababasa natin maliwanag pa sa sikat ng araw na singkad. It is finished, tetelestai, naganap na. What is tetelestai? It is a Greek word. It means tapos na. At pag sinabi ng Biblia na tapos na, yari na, tapos na. Kaya pag hindi mo pinaniwalaan yan, tanging paraan na yan na upang maligtas ka, ikaw ay pupunta ng impyerno and you will pay for your own sins. Doon sa impyerno. Ano ang babayaran mo rin yung mga sins mong marami? No. Dahil nandoon yung sinful nature sa'yo. Wala kang pwedeng gawin para mahalin ka ng Diyos na lalo. At wala ka rin pwedeng gawin para mawala ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen? Ganyan ka-perfect ang love ni Jesus. Kaya nga po, wala tayong ginawa, wala tayong ambag sa kaligtasan, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Taas noo ka. Taas noo ka. May nagsabi, taas noo kang haharap daw sa Diyos. Sabi nila, taas noo siyang haharap sa Diyos kasi mabait siya. Saan niya nakuha yung doktrine ng ganon? Come on, mga kapatid, mga kababayan ko na Pilipino, no? Since nalaman ko naman dito na marami mga Pilipino, siyempre Tagalog ang vlog natin, no? Yes, atin po itong i-share, bahagi. Kasi pag dumating na po yung tribulation, it means pag naiwan ka rito, ma-e-encounter mo yung Antichrist. At tinitiyak ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang kanyang pamamalakad. Siya ay isang tao na punong-puno ng kasamaan ni Satanas. Grabe, dito ibubuhos ni Satanas in full force ang kanyang kapangyarihan dahil alam niya nabibilang na ang kanyang mga sandali. Ang demonyo ay tuso. Mapanlin lang. Kaya tignan ninyo, makinig mo mabuti. Ano ang tawag dito? Ano ang unang sandata na ginamit ni Satanas upang linlangin ng tao? Sagot. Pagdududa. Doubt. Ganito ang sabi ni Satanas kay Eva. Is it true that God told you that if ever you eat this apple, you will die? Okay. Yes, that's what the Lord told us. Sabi naman ni Eve or ni Eva, hindi totoo yun. That's it. And then, naglagay na siya ng mga doubt sa minds ng very innocent na si Eve. At the rest was history. Alam ninyo, ang pinakamaganda lang sa Bible, makikita natin Genesis chapter 3, may hinanda ng solusyon ng Diyos for that. Sino yun? Si Jesus. Tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Tinanggap mo na ba yung ginawa niya sa cross para sa iyo? Alam mo ba yung ginawa niya sa cross ay para sa iyo? Pag-ibig niya sa iyo, pagmamahal niya sa iyo. Kung hindi pa, magdasal tayo ngayon. Lord Jesus, I know that I'm a sinner. I know that I can do anything to gain your favor. Alam ko, Panginoong Jesus, ever since na ako'y silang, ako'y makasalanan. I have that sinful nature na hanggang ngayon nasa akin. Lord Jesus, naniniwala ako na matay po kayo sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan simula noong past at ngayong present at maging sa hinaharap o yung mga future sins ko, binayaran mo na pong lahat ng minsanan. Minsanan, Panginoong Jesus, binayaran mo na po. Kaya that's why, Lord, the only thing I can say is, Lord Jesus, thank you very much po. Thank you po sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at sa pagbububo mo ng iyong dugo for me at sa kasalanan ng mundo. Lord Jesus, from now on, be the driver and the pilot of my life. Thank you, Jesus. You are now my Lord and Savior, and I have now a personal relationship with you and God the Father as well with the God the Holy Spirit.
Thank you, God the Father. Thank you, God the Son, the Lord Jesus Christ. And thank you, God the Holy Spirit. Our God is 3 in 1 in Jesus' name. And everybody will say, Amen. My friend, if you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. You start reading the Bible. You start sharing Jesus to your friends. Okay? At higit sa lahat, mag-enjoy ka sa buhay na ito. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay punong-puno ng kaligayahan at kagalakan sa puso. Dito nagsisimula ang pagnanasa mo na ibahagi sa ibang mga tao ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan na matatagpuan lamang kay Lord Jesus Christ. Only by His grace, tandaan nyo, na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, magandang gabi sa ating lahat. God bless po.